namin hiningi na i-postpone yung eleksyon. Ang hiningi namin, yung bagong batas na hindi kayang ipatupad ng COMELEC, yun ang hihinto para mabigyan ng daan ng COMELEC na itupad nila yung constitutional mandate. 3 araw matapos pigilin ng Korte Suprema sa pamamagitan ng Temporary Restraining Order o TRO ang pagpapatupad ng Bangsamoro Autonomy Act No. 77 o BAA 77 para sa redistricting sa Bangsamoro, dumulog sa Supreme Court ang ilang grupo at individual na kasalukuyan ding miyembro ng Bangsamoro Transition Authority o BTA. Kabilang dito si Moro Islamic Liberation Front o MILF Commander Bravo. Hiling nila maglabas ng panibagong kautusan ng SC upang ituloy ng Commission on Elections o COMELEC ang preparasyon sa parliamentary elections na nakatakda sa 13 ng susunod na buwan. Anila hindi dapat tinigil ng COMELEC ang paghahanda dahil nagdulot ito ng kalituhan kung matutuloy ang halalan o hindi sa Oktubre. Yung kanilang pronouncement na isuspinde ang preparation sa halalan ay nagdulot ng panic, confusion at concern sa mga Bangsamoro people. Ito rin ay nagdudulot ng mga kaisipan na baka maaari namang walang eleksyon. Kami po ay nalulungkot at nananawagan sa COMELEC na sana i-reconsider niya po ito. Nais din nilang linawin ng Supreme Court kung ang TRO ay may direktang epekto sa nalalapit na halalan. Ang batayan naman anila ng eleksyon ay ang BAA 58 at hindi ang BAA 77 na pinigil ng hukuman ang implementasyon. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, maganda na ring maitanong sa mga petitioner kung ano ang batas para sa eleksyon dahil naka-TRO nga ang BAA 77. Sa paniwala ng COMELEC, ang BAA 58 na pinagbatayan nila sa paghahanda ay ni-repeal o pinalitan na ng BAA 77. Naninindigan ng COMELEC na susundin nila ang Korte Suprema. Sa Lunes ay inaasahang maghahain ng komento at manifestation ang komisyon kaugnay sa inisyong TRO ng hukuman. Dan Tiamento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.